Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about nga po ito sa iilan sa ating mga pulis na sangkot sa mga illegal na gawain ho mga ka-action. At ito po, mahigpit na naglilinis ang ating mga kapulisan sa hanay ho nila. Ayon na rin kay Director NCRP Melencio ho mga ka-action. So bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, pakinggan muna natin at panoorin ang nasabing balita. This is Calawags, about 5% yan. Okay, if titignan natin yung mga ranggo, meron pang ranggo na full colonel. So, tinitignan natin. And that 5%, kukunti lang sila, ubusin natin sila. Hindi nagpapabaya ang pamunuan ng National Capital Region Police Office sa pagdidisiplina sa kanilang hanay. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang random drug test na isinasagawa ng NCRPO upang mahuli ang mga pulis na gumagamit ng illegal na droga. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nito lamang January 4, 4 na pulis ang nagpositibo sa isinagawang drug test. 3 sa mga ito ang mula sa Eastern Police District at 1 ang mula sa Regional Headquarters. Kinuha na natin yung mga baril nila. Tapos para hindi na sila, baka mamaya sabog sila sa droga. Di ba? Positive. Kinuha na natin yung baril nila. Bukod sa pagtutok sa illegal na droga, mahigpit din aniya ang pagpapatupad nila ng internal cleansing. Mabilis din nilang nadidesisyonan ang mga kaso ng mga pulis. Sa katunayan, 800 kaso na ang nadesisyonan ni General Nartates mula nang umupo siya sa pwesto noong July 2023. 300 dito ang tinanggal na aniya niya sa serbisyo. Ang internal cleansing is embedded yan sa trabaho ng Philippine National Police. Kaya nga meron tayong unit involved to that. Particularly the counterintelligence, hindi lang sa illegal drugs. Pagka-counterintelligence kasi, we are looking after the personnel, kung ano yung ginagawa nila, at continuously ginagawa namin yan. And we have the data. It's a matter of producing evidence such that maparusahan or ma-dismiss natin sila. Dagdag ni General Nartates, inaayos niya ang proseso sa pagpapatupad ng parusa sa mga pulis na mayroong kaso, lalo na at mayroong mga case folder ng mga pulis na may administrative case ang nawawala. Hindi lang nawawala, nadidelay or tinutulugan o baka pagtulong-tulungan tayo ng grupo, imbis na for dismissal siya is maging suspension lang in cahoots and or in connivance with the drafter ng isang resolution and or nag-conduct ng summary hearing proceeding. Ugali kong nagpapatawag ng summary hearing officer. Ugali kong nagpapatawag ng complainant. At ugali kong kinakalkal lahat ng mga ebidensya. Noong mga nakaraang araw, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 177 pulis sa Metro Manila ang iniimbestigahan dahil sa illegal na droga. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin si Director NCRP Melencio ho mga ka-action. Good job! Yan ang gusto natin mabalitaan, walang kuro kabaro, walang kakuro trabaho. Pag naglabag, kailangan tanggalin at parusahan. Yan dapat din ang gagawin ni President Bongbong Marcos. Walang kuro kumpare. Kapag nagkasala at lalong-lalo na kung sa scandal fund, kailangan parusahan o tanggalin sa trabaho. Hindi lang tanggalin, parusahan, ikulong. Diba? Yan ang dapat.
So alam naman ho natin mga ka-aksyon at nakakalungkot po ito sa hanay ng ating mga kapulisan kasi nga ho nawawala na ng pag-asa o tiwala ang ating mga kababayan sa ating mga kapulisan dahil nga po sa iilan ng ating mga kapulisan ay sangkot sa iba't ibang kriminalidad, no mga ka-aksyon, sa mga krimen na mayroon na dyan na sangkot sa kidnapping, mayroon na dyan sangkot sa mga illegal drugs, di ba? Kaya marapat lang po na ipa-drug test ho lahat yan at ay kailangan ho talaga yan kasi kung ganun ng ganun mas delikado po yan, no? Imbis na sila po ang sinasabi natin na to protect and serve of the civilian, ang iilan sa ating mga kapulisan, hindi ko naman po nila lahat, masyado na po inaabuso ang kanilang tungkulin bilang isang pulis, no? Hindi lang po natin maiintindihan, gayon na malaki na naman sana ang sinusweldo nila, bakit po ay sangkot pa sila o kailangan pa nilang sumali sa mga ganitong illegal na mga gawain na kung sana may sinumpaan silang tungkulin. So wala naman po tayong magagawa kung ang iilan sa ating mga kapulisan is nasisilaw nga po sa mga illegal na gawain dahil nga po sa malaking kinikita ang mga ganitong sitwasyon. Pero gaya po ng ganyan na ginagawa ni Director Melencio, so yan po ay tama po yan na proseso. Kaya palakpakan ho natin ulit. Diba? Ito naman po ang gusto natin ang mabalik nila dahil sa ginagawa nyo po, mabalik ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Yan po ang gusto namin. Huwag nyong konsintihin. Kung kinakailangan tanggalin at parusahan, yan, gawin nyo po. Nang sa gano'n naman, maging proud naman ho kami na may mga kapulisan talaga na tapat sa kanilang serbisyo at tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. No? So, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knowing, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.